isang masilayan at tahimik na kagubatan sa Pilipinas, sa kalagitnaan ng mga puno at kung saan ang mga ibon ay humuhuni. May isang maliit na nayon kung saan nakatira si Lyra, isang dalaga na kilala sa kanyang kabutihan at ganda. Isang tahimik na umaga sa nayon, si Lyra ay naglalakad patungo sa bukirin, dala ang basket ng mga gulay. Ang buhay sa nayon ay napakasimple, subalit tila may kulang. Nais kong makilala ang tunay na pag-ibig. Uy, Lyra! Anong nangyari sa'yo? Mukhang malalim ang isip mo. Wala. Iniisip ko lang ang hinaharap. Isang araw, nagpasya si Lyra na maglakbay sa gubat. Narinig niya ang mga nakakatuwang tunog at nagpasya siyang sundan ito. Ang ganda ng mga puno, parang may ibang mundo dito. Dahil sa kanyang pag-usad, nakita niya si Ryu, ang tikbalang na nakatayo sa tabi ng isang sapa. Magandang araw, Binibini. Ano ang dala ng hangin sa iyo? Ako po si Lyra. Nais ko lang po sanang maglakad-lakad. Nasa sakupan ko ang lugar na ito. Kung ako'y makapag-anyaya, sumama ka sa akin. Pagpasok sa mundo ng tikbalang, si Ryu at Lyra ay nag-ipon sa isang tahimik na bahagi ng gubat. Nagsimula silang mag-usap at nagbahagian ng kani-kanilang kwento. Ngunit ikaw ba'y hindi takot na ipakita ang iyong sarili? Maraming tao ang natatakot, ngunit ako'y hindi masama. At ikaw, bakit narito ka? Umaasam akong makatagpo ng tunay na pag-ibig. Nagkatinginan sila at tila may espesyal na connection. Lumipas ang mga araw at mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit may mga nguinghoy na umabot sa tainga ng mga tao sa nayon. Na narinig ko, may isang dalaga na nahulog ang loob sa tikbalang. Paano ba naman yan? Lyra at Ryu ay nakikita pa rin sa gubat, ngunit si Lyra ay nahaharap sa mga tanong mula sa mga tao sa kanyang nayon. Isipin mo, Lyra, ang mga tao ay hindi tiyak sa iyo at kung sila'y makaalam, ano ang mangyayari? Naglakad si Lyra papunta sa gubat, labis ang takot. Si Ryu ay naghintay sa kanya. Kumusta, Lyra? Mukhang may dala kang lungkot. Ang mga tao sa nayon, sila ay nag-aalala para sa akin. Baka hindi mo ako maunawaan. Alam ko, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi natutukoy sa anyo, kundi sa puso. Nag-isip si Lyra ng saglit. Oo, tama ka. Hindi ko naalintana ang sinasabi ng iba. Ang nararamdaman ko para sa iyo, ito ang totoo. Ang pag-ibig ni Lyra at Ryu ay nagpatuloy sa kabila ng mga banta. Dumating ang isang araw na nagdesisyon ng nayon na tawagin siya. Handa na akong ipaglaban ang pag-ibig namin ni Ryu. Nais kong ipakita sa lahat na ito'y totoo. Sumama si Lyra sa kanyang mga ka-accountable mga kaibigan pabalik sa nayon upang ipahayag ang kanyang damdamin. Huwag kang matakot, Lyra. Kailangan lang ng tiyaga at katatagan. Sa maong harap ng mga tao sa nayon, si Lyra ay nagbigay ng kanyang pahayag. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Kahit nga ako ay nakahulog sa isang tikbalang, ito'y mula sa kung sino siya, hindi sa kanyang anyo. Ang mga tao ay naguguluhan sa una, ngunit unti-unting nakarinig ng mas magandang damdamin mula sa kanyang mga salita at sa pag-uusap ni Ryu. Narito ako at handa kaming magtulungan para sa isang mas magandang pamumuhay. Unti-unting nagbago ang pananaw ng nayon. Pinili nila na yakapin ang pag-ibig ni Lyra at Ryu. Marahil ay may aral tayo sa kanila, ang pag-ibig ay tunay na wala sa anyo kundi sa pagkakaunawaan. Si Lyra at Ryu ay nagngitian na tila isang maliwanag na simula para sa kanila at sa buong nayon. Ang kwentong ito ay nagpakita ng pag-ibig na hindi natitinag sa kabila ng pagkakaiba. Sa kabila ng takot at tabu, ang pag-ibig at pag-intindi ay lumilipas at nagdudulot ng pagkakaisa.